mga nasiling, panalagsa. Bisan ko na very busy, magmadion na naman ito na tatrabaho ko no Ate Dayan. Nakakasiling gihapon, especially kung mas makusog ito na connection hit internet. Harus bugus man ha, dako nga parte ito na ato na probinsya, makusog ito ang internet connection. Ug sugod man aton mga gawasit probinsya, gawas ito na ato nasod Pilipinas pangani. Natin mga friendship ang tikang aadahan lang yaw nga panalagsahay nakakasiling gihapon. Yan, good morning nga kan Ate Mads, Ate Tere, good morning. Okay, parehong man lang ito na ato na time zone. Good morning aton iba naman na good afternoon and good evening. Iba-iba man ito ang time zone. Depende kung haing kadapit ha aton kalibutan. Yan sang kay Shahan, waray ta pa man nga din karawat nga mga sinyalis report at tikang ha-field. Update na kita pagtagabantay panahon na medyo nalamrag naman nga dito na City of Borongan yan ang atak na. Pero syempre nagpapabilin lagi hapon na hahabubo nga temperatura ito na ating air temperature to 25 degrees Celsius. Magpapabilin cloudy, madalumdum, maadahin may manipis, nga din medyo madakmal nga mga pag-aaram. Bugus nga maghapon, sangkay nga may ada possibilityhin mga pag-uran. Niyan pag-abot hiton alas 12 nga da ka alas 5. Particular ini din hiton na City of Borongan. So may ada 30 to 40% guti ay lang at tsansahin pag-uran. Guti ay lang anyway, aman kuro kakulap Ate Dayan, iaara na lang kami sige-sige nga pag-inuuran. O kakulap balitaw, durdiretso, tikanghan kaaga. Ngadahan kakulap, hangab ipangani, masulog ang pag-uran. Maupay na lang na magdamag hino pa gihapon nga niya na gihapon, At least mahupup aton mga pagbabaha, especially aton mga flood-prone areas. So, kumusta aton aton mga igkasi estihano orog labi di aton mga binaha or barahaon ng lugar. Nasasanay na lang kuno kami Ate Dayan. Ang andarahan tuan masulog nga pag-inuoran kakalapan, dayon again suspended tuan na klase. Hangatanan nga pampubliko nga private nga mga eskwelahan. Yan na ba may ada pa paabiso, waray maniging pagawasan, Ang memo adtuan Eastern Samar Provincial Government. So base ito 24-hour public weather forecast nga again pagawas ito ng DOST Pag-asa. Nagpapabilin lagi hapon ito na shear line, nakakapekto ito ang eastern section hit of Visayas. Nga northeast monsoon, amo ito nakakapekto parte naman Luzon. Salit ini nga shear line, amo ito nagkakausahin mga pagdalumdum, mga kalat-kalat nga mga pag-uran. Yan, sugad man isolated thunderstorms, Particular na hiton areas hit Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte, ngan Surigao del Sur. Base ini dito ira forecast the weather conditions. So posible iton mga pagbaha, Pagtuno hiton tuna especially nga sige-sige ito na pag-uran. Ngada ito na mga landslide nga flash flood prone areas. Sunrise today 6:24 nga na sunset will be at 5:57 p.m. Moonrise will be at 7:17 p.m. and moonset will be at 7:18 a.m.
Nga kundi may ada 97% illumination. Ano malamrag ito na bulan. Yan may ada to low pressure anay pasadahan ta iton. Iba pa nga detalye kanina to na kaagahon to na mo monitor nga low pressure area hagawas ito na ato ng Philippine Area of Responsibility. In may ada hataas nga tsansa ma-develop into tropical depression. Sakupin na 24 oras sa lagi hapon sangkay hagawas ito na ato na par ngan kalawan tahain dapit. So ito niya lokasyon 1,370 kilometers east of northeastern Mindanao. So ito pagawas, so waray pamanggad direktang epekto nga nito nato na so da Pilipinas. Ito na shearline lagi hapon. Ini ko na shearline nagbibinalik balik lain niya. Amo ito nagkakausahin mga pag-inuran nga ni haato na dapit. Adi speaking haton suspension han klase, may ada mga local government units nga nag-suspende. Hatun era klase kay tungod hiton heavy rainfall warning iging pagawas ito na pag-asa. Yan credit hini nga info tikang kan Ate Pen waray klase ha kinapundan niya na nga adlaw. Tungodhan heavy rainfall warning nga tanan nga level yan nga Feb 3, 2026 habong to hiton kinapundan sangkay. So inin sumala ka na Mayor Leo Jasper Candido base ini haton iya 5 AM nga advisory hiton pag-asa nga nag-aabison pa daw nga pag-inuran tungod hito ni shearline nga posible magresulta hina pagbaha. O nakita kita haton report nga again didi hito na aton Facebook page. Ato na mga videos gimbaha nga to hitmay kinapundan mga baha dapit dito kinapundan. Nagsiring liwat aton alkalde nga mga eskwelahan na mahimo mag-shift flexible mode of learning. Agud magpadayon ang pag-aramhan na kabataan samtang prioridad aton ira seguridad. Yan, ginapahayag pang magpapagawa sin executive order bahin hiniya ng adlaw ginapapandam gihapon aton publiko nga maghirot ngan magbantay tungodhan na maraot ng panahon. So, credit nga info, ipinaagi ka na Ate Pen Pumida. So, may ada mga LGUs nga nagpapatuman, papatuman hin suspension hiton mga klase, darahin nga padayon nga mga pag-raot-daot hiton panahon. Yan, and so far, din itong City Borongan yan ang ataknain. Huraw man. Huraw, anyway, keep safe lagi hapon. Bagayaw kita tagiya kay danay napatigda ito na masilog nga pag-uran. Yan, so credit atong information, ipinaagi ito na DOST Pag-asa. Antabay lang kita itong mga masunod na paghihapon ng updates. Igpapagawa si pinaagi ito nila official Facebook page. O yun na ngayon adlaw sangkay among tinatawag National Dental Health Week. Yan na ang simana ngayon. National Dental Health Week Feb 3 nga ka February 9. So, alagaan ang iyong ngiti. Diba kapag diri confident ito na ato na mga ngipon, diri madali ito na pag-smile, balita. Pinagdiriwang natin ito na National Dental Health Week. Para itaguyod ito na tamang pag-ataman ito na aton ngipon.
na kada Pilipino iwasan iton sobrang nga pagkaunhin na matatamis. Ayan, so guilty kita hini ano. Pero ba kuno ito na diri well, may ada ito, especially ito mga bawal na. Ito na diri mahilig hiton matamis. Yan. So, iwasan nga ugaliing magkaroon ng oral hygiene routine para mas presko nga hininga nga na mas mahimsog nga panlawas. Yan, syempre, bisitahan ito na pinaghiraning nga dental clinic din ito na atin lugar. Tagpera ba iton pagpapacheck up? Pagpapacheck ati dayan, depende ito na clinic, na-arrange siguro mga, o siguro lahat, din ura ka pa pagpacheck. Adin mga 600, pinakabubo na siguro ito, no? And so, ito na National Dental Health Week sangkay ng anniversary of the liberation of the Battle of Manila. Yan ang adlaw gihapon. Pebrero 3, mula sa alabok tayo ay bumangon. So yan nga Pebrero 3, aton ginihinumduman doon anibersaryohan Liberation of Manila. So sa nga pagkilala ito, gitinghan aton mga ninuno sa muling pagsilang ng ating mahal na kabisera mula sa pinsala ng ikalawang digmaang pandaigdiig. Mabuhay ang malayang Maynila, mabuhay ang Pilipinas. Liban lang ito ng Dental Health Week. Yan ang ngayon nga bulan ito Pebrero talaga. National Dental Health Month. Salit mas pakusgunta pa iton pag-ataman hiton aton ng ngipon, hiton aton gilagid. Diri lang ni para hiton syempre pagiging mahusay, gwapo. Pero syempre para hiton pangkabug-usan nga aton panlawas, ano? Okay, nakakagwapo, nakakahusay man kuno ito na maupay iting ngipon. Salit ito na iba, hiyat nga tawag, veneers ba ito? Nga super gibusagi itong ngipon, Salit tayo tahingalimta ito na pag toothbrush 3 times a day. Pagkaon hiton mga masustansya nga mga pagkaon nga na bumisita hiton aton dentista, kada ika-6 kabulan. Guilty kita hiton, Kana ko yung kabulan ngayon kuno ate Diana, hinalapos na lang ko rin sa katuig, guray pamakit bibisita at dentista. Ipakitang yung pinakamagandang ngiti ngayong buwan, National Dental Health Month. Sa amin hiya credit hingin info dito natin Mother Station na Radyo Pilipinas. Yung naghihapon ng Feb 3 sangkay, amang tinatawag nga Missing Persons Day. So nakikiduyog kita nga nasuporta iton mga pamilyang padayon na gintatari iton ira mga siring pamahal sa buhay. Missing Persons Day, simbolo iton aton saad nga diri tayo kakalimtan. So, maging instrumento kita, ito na impormasyon nga siring papagkalinga. Ito, simple nga pag-share ito siring pa usang missing person poster. Pwede maging susi ito nira pagbabalik, Yan, very advantage ini nga pag taga social media, kay nakakabulig ito hini nga mga sugad, hini nga mga issue, pag taga missing person. Good morning, Baing Jennifer Gulmatico. Good morning. May bagyo sa Waray.
kuan low pressure area hagawas ito na aton Philippine Air Responsibility pero may adhiya tsansa ma-develop hatas ito niya tsansa ma-developed into tropical depression sa kubhin 24 oras. Salitan tabay lang kita hiton mga masunod nga updates DOST Pag-asa. Ayan, yan sugod man yan nagihapon nga adlaw magkarawat kita mga reports lain lahat na partner production. Report gihapon tikang kana Vince adton aton intern from the Eastern Summer National Comprehensive High School. Sisiring nga kat ma-advance ga kuno da Makati dayan. Yan tikang ESN CHS. Speaking hito na pagtaga-eskwela, diniging pagawas sa doon Schools Division of Borongan City at mga frequently asked questions. At mga agsub ipakiana may pagisumpay hito early registration para in school year 2026 to 2027. Although nagtikang na ini ka dito mga pamakiana. Yan syempre ito na nagkasayuran gihapon, So kung saan nagtitikang itoon early registration para hiton mga pampubliko nga eskwelahan. So gintikang nga adton early registration para hiton mga pampubliko nga eskwelahan tikang hadton Enero 31 nga daini hiton ka Feb 27. Nga deton Pebrero 27 to 2020 sa isang kaingan. Hino ba iton mga dapat magpalista? Magpa-register para hininga early registration. So dapat ipatala iton early registration ang mga estudyante nga masakop kindergarten, grades 1, 7 and 11. Para ito na school year 2026 to 2027. Yan, kaya importante ito na early registration. So magkakabulig ito na early registration para mahibaruan ito mga eskwelahan an ihaphan mga ginlalauman nga mga estudyante. Ginlalauman nga masakop nga mga estudyante hiton maabot ang school year. Ngan para maplano kung sakto ba sapat iton ira mga resources. So paunan magpapalista para hiton early registration. Pwede kumadto ito na kag-anak or guardian hiton eskwelahan para maipatala hiton early registration ang mga estudyante. Tapos syempre once adto na mag-fill out ipapasa ito na basic education early registration form revised as of January 15, 2025. Yan, para makuha hiton eskwelahan ang mga importanteng impormasyon hiton isang estudyante. Yan, pwede gihapon makigsumpayan para hiton ipapangaditalya nga requirements iton early registration. Makipagsumpayan nga dito ng eskwelahan. Di pa? So diin makakakuhahin kopya hiton basic education early registration form nga gagamiton hiton pagparehistro. Yan, makakakuha ito na kag-anak or guardian kopya ito na basic education early registration form ito na pampubliko ng eskwelahan. Libre ito na karayag magpalista. Libre ito na magpapalista, magpaparehistro. Nga na di pa frequently asked questions, may ada ba cut-off hiton edad na kada grade level para hiton magpaparehistro? So aton incoming kindergarten learners in amula iton may ada cut-off age.
So alinsunod ito na DepEd Order number 15, series of 2025. Ito na general rule na dapat 5 years ito na bata antes pag-abot ito na October 31. So dapat 5 years old na ito na bata pag-abot ito na October 31. Samtang aton mga bata nga magfa-5 pala tikang hito November 1 nga December 31 pupwede gihapon karauton para ito na school year 2026 to 2027. Kung nakakumpleto hiya hiton usa ka tuig nga Early Childhood Development or ECD program hiton rehistrado nga learning center nga may ada katibayan. Or kung nagpailarumhin Early Childhood Development Program or ECD Checklist Assessment, ito na kindergarten teacher tikang hito na enrollment period nga dito na siyahan nga simana hito na school year. And lastly, ito na frequently asked questions ang kay mapagisumpay ito na early registration 2026 to 2027. Ayan, kaparte ba ito mga pampribado ng eskwelahan ito na early registration? Yan, bagamat diri required, again, i-encourage ito ang departamento kagawaran nga iton mga pribadong eskwelahan in magdumara gihapon hin early registration. So magpapadayon ini sangkay nga early registration nagtikang hanton Enero 31 nga dapay ni ka Pebrero 27. Amad to frequently asked questions mga agsubi pakiana tikang naman inihiton. Creditin nga info post ipinagi ito na official Facebook page Schools Division of Borongan City. Inamat to sangkay naton oras 40 minutos na nakalabay alas 9 aga. Ganyan na magkarawat kita na reports, mga nahikay nga balita, tikang hiton aton. Nag-usaan pala dadaman niya na nga intern. Oray pa pagbabalik si Josh Balitaw. Adi Vince para magpahat na mga sumat nga yan nahikay na naman nga adlaw. Nanay Mirna, good morning. Tatay Eddie, Tatay Renato Capacity, dida naman Punta Maria. Siyempre, ito ni bagay hapon nga ato ng mga suki na mamati, padayon na mamati, tikang pa kanina. Aton mga programa, din aton istasyon. Thank you nga, good morning lagi hap. Nandun mga balita, lokal, national, international sports nga na showbiz, matikang naman ka na Vince sa adesyahan, unahon taton na lokal. SPAAM 2026 maghahatag live blow-by-blow coverage tikang habalangkaya. Ang detalye matikang ka na Vince Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Nagtitikang na blow-by-blow live coverage ang Eastern Samar Provincial Athletic Association Meet or SPAAM 2026. Yan ang adlaw host town nga Balangkayan, Eastern Samar. Sugad nga pinakauna nga tinuig nga sports event ang probinsya, ipapakita ang SPAAM 2026 ang talento, disiplina, ng sportsmanship ang mga student-athlete kang magkalain-lain nga bungtuhan Eastern Samar. Ang live coverage in maghahatagin update sa resultahan mga uyas, importante nga panhitabo, performance ang mga atleta nga highlight sa iba-iba nga competition venues. Labaw pa ang mga medalya ng rango, gintagan doon ang SPAAM 2026 ang pagkakaurusa, respeto, ngan paghurmahan karakteran, ngan batasan o pinaagyan sports o yun tema nga One Eastern Samar, One Goal. Sugad nga host municipality,
ginabrihanan balangkayan ang mga pasilidad hini komo talwas nga maabi-abihon nga lugar kundiin ang mga kabataan nga atleta magkakapagkompetensya, mahibabaro ngan magtutubo nga mga magkaurupod. Ginaaghat ang publiko nga sundo ng opisyal nga SPAAM 2026 channels para ha real-time updates, retrato, haglipot nga video ngan mga feature stories habugos nga panahon hapag-uyas. Tikang habalita nga nahikay ni Ma'am Penelope Pumida para isumat estehanon Vince Diskaya nagbabalita. Sangka naman kita kauluhan na sangkay national nga balita OTS officers hanaiya padayon ang pagpakita hin katangkod ang detalye matikang lagi hapon ka na Vince Diskaya. Radyo Pilipinas, report. Nagpakita hin sunod-sunod nga katangkod ang mga opisyal han Office for Transportation Security or OTS han Ninoy Aquino International Airport or NAIA katapos makita-an magkalain-lain nga gadgets nga nibilnan han mga pasahero ha terminal. Dito han NAIA Terminal 3, usa nga laptop ang nabilnan han final security checkpoint nga diretso igin report nga igin endorso ha lost and found. Samtang nga Terminal 2, usa pa nga laptop ang nakita na screening area nga gindareliwat haangay nga opisina. Dugang pa, usa nga shoulder bag nga may sulod nga tablet nga cellphone ang nabilnan han pasahero nga pakadto ha katiklan nga madagmit nga naibalik hatag iya katapos in public announcement nga beripikasyon. Sumalaha OTS, nagpapakita inihira hin padayon nga paniguro ha integridad ngan maupay nga serbisyo samtang ginpapahinumdum ang mga biyahero nga bantayad good anira mga personal nga mga gamit. Para hasumat estehanon, Vince Diskaya nagbabalita. Ganda nga duruman kita lang yaw sangkay international nga balita. Milyon-milyon nga residente hadelhen na waraan tubig pira ka adlaw. Kung may ada man iniin makahihilo ang detalye matikang lagi hapon ka na Vince Diskaya. Radyo Pilipinas, report. Kada adlaw naagi hi Ravinder Kumar halapok nga tubtub ha iya mokubuko basi makagawas ti kang hairbalay ha Shamra Enclave ha Dali. Bisan kung napapalibutan hin kahugawan ang komunidad, waray siguro nga maiinom nga tubig ha sulod han ira break nga inuukyan. Ang 55 anyos nga residente padayon nga nagchechempyo pag abri han panira plastic nga gripo nga naglalaom nga may da maabot nga supply hin tubig. Sumalakan Kumar, ang tubig naabot la kada usa ka beses kada tulo ka adlaw ngan usala ka oras ang pag-agos hin malinis nga tubig. Kung may ada man umabot nga tubig, madagmit la nga panahon ang pwede magamit. Iya siring ha CNN han Lunes. Ang kahimtangan ni nagpapakitan padayon nga kakulangan hin malimpyo nga tubig ngan pag ginaabat handa mo nga kablas nga komunidad ha Delhi. Nga padayon nga nagbubutang hin peligro ha kinabuhi ngan angan ha adlaw-adlaw nga panginahanglan han mga residente. Para ha sumat estehanon, Vince Diskaya nagbabalita. Samtang sports balita naman, San Miguel Beermen muling nagkampiyon sa PBA 50 Philippine Cup. Ang detalye matikang ka na Vince Diskaya. Radyo Pilipinas, report. Muling naghari ang San Miguel Beermen matapos nilang selyuhan ang kampyonato sa PBA Season 50 Philippine Cup Finals Game 6 kontra TNT 5G. Ipinakita ng reigning champions ang kanilang lakas at karanasan sa panalong 92-77. Kontrolado ang takbo ng laro mula kalagitnaan hanggang huling yugto. Sa solidong depensa at disiplinadong opensa, hindi na nakabangon ng TNT tropang 5G habang unti-unting lumayo ang Beermen sa score. Sa tagumpay na ito, nasungkit ng San Miguel ang kanilang ika-31 titulo sa PBA at 20 sa Philippine All-Crown. Patunay na patuloy nilang pamamayagpag sa liga. Lalong naging makabuluhan ang kampyonato matapos hiranging Season 50 Most Valuable Player ang kanilang sentro na si Junmar Fajardo na muling nagpakita ng dominanteng laro sa buong season. Mula sa unang kwarter hanggang sa huling buzzer, ramdam ang determinasyon ng Beermen na tapusin ang serya at panatilihin ang kanilang dinastiya sa isang makasaysayang panalo na muling nagpatibay sa pangalan ng San Miguel bilang isa sa pinakadakilang koponan sa PBA. Tagapaghatid ng balitang hindi pumapalya, Vince Diskaya, Rumaratsada.
dahol tayo mga sumat showbiz naman Laguna, Davia, Arabella de la Cruz, Grand Champion Havel de Cup Korea. Ang detalye matikang kan Vince Descaya. Radyo Pilipinas, report. Isa na namang karangalan ang idinagdag ng Pilipinas sa international music scene matapos magwagi ang Filipino singer at sparkle artist na si Arabel de la Cruz na mas kilala bilang Laguna Davia sa prestihiyosong Veiled Cup Korea. Ipinamalas ni Arabel ang kanyang world-class vocals at emosyonal na pag-awit na umantig hindi lamang sa mga hurado kundi pati sa international na audience. Ng patimpalak na ipinamalas sa SBS nitong linggo, February 1, 2026 kung saan siya ay tinanghal bilang Grand Champion. Umani ng papuri online ang kanyang panalo, lalo na mula sa mga netizens na proud sa panibagong Pinoy na nagbigay ng ningning sa global stage. Ayon sa mga tagahanga, patunay ang tagumpay ni Arabel na walang pinipiling lahi ang tunay na talento. At lalo pang pinatibay ang reputasyon ng mga Pilipino bilang world-class performers. Sa kanyang panalo, inaasahang mas marami pang international opportunities ang magbubukas para sa Laguna Davia na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga nangangarap na mga mang-aawit sa bansa. Kilig and fun, always number one. This is Vince Descaya, your showbiz kachika. Dawang salamat Vince Descaya. Hadto nimo again pahat nga impormasyon yan ang adlaw. Yan nasunod nga hausang kay nga higayon. Thank you nga nasugad man regards na lang adto kan Josh. O sano pa si Josh mabalik nga niha aton nga hao. Pamati ko po ma'am, Josh di na po burunggan, parang napahuway la po yati kang biyahe. Oo, nagsusolo hi Vince yan na. Anyway, thank you so much. Buwas nga hawa no para hin panibago nga serie nga haw hin pagpahin mga balita. Nagdara oras 40-50 minutos na nagkalabay alas 9 sangkay. O may adan kita just minutos og samag alas 10 nga di pa kita ni ba pang mga impormasyon ano? Credit naman na ding information from the Eastern Samar Provincial Information Office. Oy, adun mga nagbibiling hiyan na trabaho may ada skills and creativity. Ayan, saring pa nga di, we're hiring, posted din to 20, kakalup din ito on official Facebook page. It Eastern Samar Provincial Information Office. Join our team. So, nagbibiling hirain isang video editor, nga isang layout artist. Nga ready to create, collaborate, and make an impact. Sa amin ito na nga posisyon, anton mga interesado nga na qualified, waray pa man didi adton, waray man adton qualifications. Anyway, sangkay, send ito ni resume nga na application letter nga dahiton es.prov.info.office@gmail.com. Ang tanan ini small letters or on or before February 6. So nga da pa ito na kabiyernes sangkay o trohonta es.prov.info.office. Sarang pa nga day, let's keep Eastern Samar informed and be part of the team behind the stories that matter. And halain pang sumat diretsyon ta ato ng mga info nga igem pagawa sa update kang hito na aton gobyerno provincial din hito ni Eastern Samar. Parag umang benepisyaryo haton na RCEF RFFA nagpasalamat haton iya nakarawat ng bulig. Nagpaabot hina pasasalamat hi Erlinda Logroño sa 67 anyos nga parag umati kang barangay kag Ulango Balanghige Eastern Samar. Ato niya nakarawat nga bulig pinansyal nga nakantidad hiya na 7,000 pesos. Ipinaagihan na Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance or aton RCEF RFFA.
Sobra duha ka dekada na nga nag-uumahin nanay Erlinda kaupada to niya asawa. So haiya pag-uumahin humay gaway, kamote nga na saging na sustentuhan niya tun iya na pulo nga mga anak. So sumala iya nakakakuha hiya hintob-tob 30 kasako nga humay kung maupa iton panahon ngan ananiya. So ini nga humay nagsiserbi nga pagkaon na para kananay Erlinda ngan iya na pulo nga mga anak kaupadan ira tagsa-tagsa nga pamilya. Pero subay pa iya, may mga panahon nga diri ini nagiging sufisyente. Siring ni Nanay Erlinda, dakaliwat ang problema para hairan agsub nga pag-abutan mga bagyo nga mga peste nga nagpapakurihan tun ira tanema. Nga naan baha nga nakakagubahan ira mga produkto. Sugad na lang to naglabay nga raot-daotan panahon nga nakahibanghan ira tanem ngan utanen. So tungod hini para kananay Erlinda dakagud nga buligan suporta tikang ha gobyerno. Siring pa niya salamat nga dako kan gobernador han iya pagbulig haamon nga mga paraguma. Susubay iya gagamiton nato ng karawat nga bulig pinansyal para pumalithin na gahi, fertilizer, ngan igtaranom nga gulay. Or utanon, ini nga programa hiton RCEF may panuyo, ano? Nga mabuligan nato mga parag-umay pinaagihan makinarya, di kalidad nga liso, ngan pautang gihapon. Agud mas maging matatagiton ira pangabuhi bisan pa ha mga kalamidad nga nadton na pag-atake hit mga peste. So credit hining information yan to hinanay Erlinda nga nakakalo, nakasmile. Yan, so hello hito natin mga paragumano nga namamatiin na ang takna maupay nga adlaw. Yan, hello tatay. Tatay mo din na barangay nena. O di ba naisingit pa ko ni tatay. Ito natin mga parag-uma nga busy-busyhan ano, yan ang sige lagi hapon itong season. Season hit pagtanom. Yan mo pa na atong 7,000 pesos ano nga bulig pinansyal. So sala iton hinanay Erlinda hadton da mga parag-uma palibot ito natin probinsya. Nga nakakarawat hadto na sabing programa na sabing bulig pinansyal. Yan diri la bulig pinansyal ano pati gihapon may ada mga makinarya nga aton gahi eliso. So hailarom ini hiton Rice Competitiveness Enhancement of Fund, Rice Farmers Financial Assistance ano. So ito naglabay nga mga adlaw, special itong bulanhan na Enero. Sunod-sunod ito na gindumara hining distribution. Ginpasilitaran ito ng Office of the Provincial Agricultural Services. Pamunuan niya Provincial Agriculturist Virgilio Capon. Ngayon syempre pakigsumpahin ito Department of Agriculture ng Agricultural Program Coordinating Office. So adadton haladton pera ba ton aton na latest nga nakuha nga info 515 adton pinakorhi adton January 23. 515 nga mga parag-uma na kinarawat or nakakarawat hini nga nasabi nga kantidad. So yun nga mga parag-umatik ang habungton balanghiga 148 habalangkayan sa 63. 30 Borongan City, 11 General MacArthur, 24 Heporlos, 7 Hagiwan, 28 Hernani, 24 Halawaan, 89 Lirente, 40 Maydulong, 43 sa Kinapundan, ngan 8 Salcedo. So ito na mga didihit may sur nga parate ito na ato na probinsya. Mula ito na ato na kuha nga latest nga data pero mas nahiuna na adto adton dididapit ha norte. Nahiuna na pakakarawat adto na aton mga parag-uma.
Anyway, sangkay, mau pa ini nga bulig ano para ito natin mga parag-uma. May na kita 2 minutos ug sa mag-alas sa 10. Isaac Jr. Capito Jolola, magandang morning. Advanced Happy Valentine's Day po. Aba. Feb 3 na kita sangkay. Sige, naghihapon itong mga activities. Ito na ating mga local government units. May pag-isumpay ito na pagsalinurog ito na Civil Month celebration. Nga sa itong highlight in pagtaga kasalang bayan. Pag-coordinate nga dito ng iyong mga local government unit para itong pagpalista. May natin nakita dito San Julian, yan iba pang mga LGUs. Pero mostly halos tanan ng mga LGUs nagbubuhat ini. Ano isang kay din hinatan, tinitiklo pa natin ang pagkaharampang yan ang atak na. Damang salamat hanto nagpabilin na nagkikita. Thank you. Hanto na mamati dito nila tagsa-tagsa ng mga panimalay. Damang ihapon nga salamat. Yan syempre sugad man ito na ato na news contributor. Yan ang adlaw tikang kay na Vince Discaya. Ito na ato intern from the Eastern Summer National Comprehensive High School. Thank you. Ang aranton bagus nga person ni GYS team, amon station manager at Ruth Bunda. Chief Texter Joy Policarpio, amon administrator buboy nga nanakon mga partners sa DD Master Control, Engineers Mark and the RV. At din kamploan ito niyo nakahampang sunod nga ngay gayon sangkay haparehong oras nga ni stasyon. Din hilahatan taramdan na Sumat Estihano na bye-bye and God bless. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas.